Magandang umaga, tanghali, o gabi. You're listening on Halo-Halong Kwento, where stories are all for every who wants. Don't forget to like, subscribe, and comment kung taga saan ka. Malaking bagay po sa amin ang malaman kung hanggang saan nakakaabot ang stories ko. Daghang salamat! Sa loob ng Petals and Prose, abala si Ana Ferrer sa pag-aayos ng mga bulaklak na stargazer. Para sa kanya, ang bawat talulot ng bulaklak ay may kwento. Ngunit ang sarili niyang kwento ay tila nalalanta na. Natigil ang kanyang pagmumuni-muni nang marinig ang pamilyar at nakakarinding busina sa labas. Pumasok si Mark de la Cruz na tila siya ang may-ari ng buong gusali. Ana, ano ba? Pingi ka na ba talaga? Kaya na pa ako naghihintay sa labas. Namumuti na yung mga mata ko. Huminga ng malalim si Ana at pilit nang umiti. Pasensya na, Mark. Tinatapos ko lang itong arrangement para sa mami mo. Sabi mo kasi gusto niya. Wala akong pakialam sa dahilan mo. Putol ni Mark habang padabog na ibinababa ang kanyang mamahaling susi sa glass counter. Ang kupot mo talaga kahit kailan, no? Kaya ka lang naman nandito sa mundong to para pagsilbihan ako, di ba? Isipin mo nga, kung wala ang pamilya ko, nasa na kayo ng mga magulang mong baon na sa utang. Malamang, namumulot na kayo ng basura sa kalsada. Napayuko si Ana. Ramdam ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Alam ko naman, Mark. Utang ko sa inyong lahat. Pero sana naman, konting respeto lang. Respeto? Tumawa ng malakas si Mark, isang tawang puno ng pangungutya. Respeto ang hihinihingi mo? Ana, binili kita. Ang respeto ay para sa mga taong kapantay ko lang, hindi para sa isang walang kwentang tulad mo. Ngayon, dalhin mo yung mga bulaklak, sumunod ka sa akin. May dinner meeting tayo sa Cuenco Global. Siguraduhin mong hindi ka magbumukhang katulong doon, kundi malalagol ka talaga sa akin. Pagdating nila sa tapat ng naglalakihang gusali ng Cuenco Global Enterprises, agad na nakuha ng atensyon ni Mark ang isang lalaking nakaupo sa gilid ng engrandeng nilang entrance. Ang lalaki ay madungis, gulo-gulo ang buhok at tila lutang ang isip. Yak! Ano ba yan? Bakit may eyesore dito sa harap ng opisina? Puliyaw ni Mark habang pababa ng sasakyan. Lumapit si Mark sa lalaki at itinaboy ito gamit ang dulo ng kanyang sapatos. Hoy, pulube! Alis! Nakakasira ka ng view. Hindi mo pa alam na bilyo-bilyon ang halaga ng gusaling ito? Tapos, isang tulad mong amoy imbor na lang yung tatambay dito. Ang lalaki, na walang iba kundi si Drake, ay dahan-dahang tumingala. Ang kanyang mga mata ay blanko, puno ng kalituhan. Sino ako? Paus niyang tanong. Lalong nainis si Mark. Aba, niloloko pala ako nito eh. Nagmamaang-maangan ka pa? Basura ka. At ang dapat na lugar mo ay dump site. Hindi rito sa teritoryo ng mga Cuenco. Tingnan mo nga yung sarili mo. Para kang basahan na nilabhan sa kanal. Mark, ano ba? Tama na. Pigil ni Ana. Lumapit siya at hinawakan ang braso ni Mark. Hindi naman siya nananakit. Baka may sakit siya o nawawala lang. Bitawan mo ko, Ana. Singhal ni Mark, sabay bawi ng kanyang braso. Masyado kang maawain sa mga walang kwentang taong katulad mo. Tignan mo to. Kinuha ni Mark ang dala niyang tubig at ibinuhos ng konti sa paanan ni Drake. Ayan, maligo ka naman kahit konti. Nakakahiya sa mga empleyado rito. Sa halip na matakot, tinitigan lang siya ni Drake, isang titig na tila tumatagos sa kaluluwa ni Mark. Bakit mo ako sinasaktan? Nagawa ba ako sa'yo? Mahinang tanong ni Drake. Wala kang magagawa dahil wala ka naman silbi. Sagot ni Mark. Tara na, Ana. Ikaw rin, nakakahiya ka. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao dahil nakikipag-usap ka dyan sa dumi na yan.
Bago tuluyang hilahin, papasok ni Mark si Anna. Mabilis na lumuhod si Anna sa tapat ni Drake. Pasensya na po kayo kanina. Ito po, kunin niyo tong tinapay. Huwag niyo na po siyang pansinin. Bulong ni Anna habang inaabot ang isang maliit na supot. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa isang sandali, tila tumigil ang mundo ni Drake. Sa gitna ng dilim at kalituhan ng kanyang isip, ang mukha ni Anna ang tanging bagay na nagdala ng liwanag. Salamat, Anna. Mahinang sambit ni Drake. Kahit hindi niya alam kung paano niya nalaman ang pangalan ng babae, marahil ay narinig niya itong isinigaw ni Mark. Anong pinubulong-bulong mo dyan? Sigaw ni Mark sabay hablot sa buhok ni Anna para patayuin ito. Tara na sabi! Huwag mong sayangin ang oras ko sa taong yan. Hinila ni Mark si Anna papasok sa lobby. Iniwan si Drake na mag-isa sa labas. Nanatiling nakatingin si Drake sa pintuan ng gusali. Hawak niya ang tinapay na ibinigay ni Anna at sa loob ng kanyang isipan, may isang imahe ang biglang sumagi. Ang parehong gusali, ang parehong pintuan, pero sa pagkakataong iyon, siya ang naglalakad papasok habang ang lahat ng tao ay nakayuko sa kanya. Sino ba talaga ako? Bulong ni Drake sa sarili habang pilit na inaalala ang kanyang nakaraan na tila isang puzzle na kulang-kulang ang mga piraso. Kinabukasan, habang si Anna ay abala sa kanyang munting flower shop, isang madilim na pagtitipon ang nagaganap sa ika-45 palapag ng Cuenco Global Enterprises. Ang dating opisina ng may-ari nito ay puno ngayon ng usok ng sigarilyo at amoy ng mamahaling whiskey. Doon nakaupo si Mark de la Cruz sa dulo ng mahabang mesa. Katabi ang kanyang ama at ang acting CEO na si Mr. Arnaldo, ang taong pinagkakatiwalaan noon ng may-ari ng kumpanya, pero traitor pala. Sigurado ba kayong wala ng bakas? Tanong ni Mark habang nilalaro ang kanyang gintong ballpen. 2.5 taon na nakakalipas. Baka bigla na lang sumulpot yung hayop na yun at bawiin lahat ng shares na ipinangako niya sa amin. Tumawa ng mapait si Mr. Arnaldo. Huwag kang kabahan, Mark. Ang ambush na yun, sa bangin. Walang mabubuhay doon, no? Kung hindi man siya kinain ng mga isda sa ilog, malamang ay nabulok na ang bangkay nun sa kung saang gubat. Drake Cuenco is officially a ghost. Dapat nang, sagot ni Mark. Ang muka ay puno ng kasakiman. Kaya nga pinilit ko ang pamilya ni Anna na ipakasa siya sa akin, di ba? Para kapag nakuha na natin ang kontrol sa Floriculture Division ng Cuenco Global, tayo na ang hari. Siguraduhin nyo lang na walang himalang mangyayari. Walang himala sa negosyo, Mark? Sabi ng kanyang ama. Ang tanging problema na lang natin ay ang pag-transfer ng natitirang assets niya. Pero hanggat walang bangkay, hindi natin madedeclare na legally dead si Drake. Pero sa dumi ng itsura nun, kung sakali nabuhay man siya, baka aso na lang ang makakilala sa kanya. Nagtawanan ng mga opisyales. Hindi nila alam ang taong pinag-uusapan nila ay kasalukuyang nakaupo sa labas ng kanilang gusali, nilalangaw at kinukutsa na sarili nilang mga empleyado. Paglabas ni Mark sa gusali matapos ang meeting, mukhang bad trip siya. Hindi pa rin matransfer kasi ang mga shares dahil sa higpit ng legal team ng mga Cuenco. Nakita niya na naman ang palaboy na si Drake. Dahil sa haba ng buhok nito na halos takpan na ang muka at ang makapal na balbas, mukha itong matandang ermitanyo. Hoy, di ka pa rin ba umaalis dito? Sigaw ni Mark. Lumapit siya at sinipa ang karton na hinihigaan ni Drake. Dahan-dahan naman bumangon si Drake. Ang kanyang mga mata ay pagod. Malayo ang tingin. Wala kasi akong pupuntahan. Wala akong pake. Mamatay ka na kung gusto mo. Huwag ka lang dito sa harap ng building ko. Bulyaw ni Mark. Kinuha niya ang kanyang sapatos at isinalpak sa mukha ni Drake. Ayan, amuyin mo yan.
Yan ang amoy ng tagumpay na hinding-hindi mo matitikman. Mark, ano ba? Tama na! Biglang dumating si Ana. Pitpit ang isang supot ng mainit na sopas. Agad siyang humarang sa pagitan ni Mark at Drake. Bakit kailangan mong manakit? Wala naman siyang ginagawa sa'yo. Dahil basura yan, Ana. At ang basurang tulad niya, hindi dapat binibigyan ng pansin. Sigaw ni Mark. Hinablot niya ang braso ni Ana ng napakahigpit. Umuwi na tayo. Ngayon din. Sandali lang, Mark. Wait lang, nasasaktan ako. Ungol ni Ana. Nang makita ni Drake na nasasaktan si Ana, tila may kung anong kislap na dumaan sa kanyang isipan. Isang malabong imahe ng isang babaeng umiiyak, isang putok ng baril at ang malamig na tubig. Bitawan mo siya. Mahinang sabi ni Drake. Kahit paos ang boses, may kakaibang otoridad ito. Napatigil si Mark at tumawa ng sarkastiko. Ano? Lalaban ka, pulubi? Ano namang gagawin mo? Bitawan mo siya. Ulit ni Drake. Tumayo siya at sa kabila ng kanyang dumi, ang taas niya ay mas matangkad pala kay Mark. Ang titig niya ay tila tumatagos sa kaluluwa ng traidor na fiancé ni Ana. Dahil sa takot sa kakaibang aura ng palaboy, nabitawan ni Mark ang braso ni Ana. Buisit. Tara na, Ana. Bahala ka. Magsama kayo ng basurang yan. Na makalis si Mark, mabilis na lumapit si Ana kay Drake. Ayos ka lang ba? Pasensya na. Pasensya na talaga sa kanya. Lasing lang talaga siguro yun o pagod sa trabaho. Umiling si Drake. Bakit ka ba nagtsatsaga sa kanya? Masama ang ugali nun ah. Napaiyak si Ana. Wala akong choice. Pinili nila ang buhay ko. Kailangan kong protektahan ang pamilya ko dahil baon na kami sa utang. Hinawakan ni Drake ang kamay ni Ana. Ang kanyang hawak ay hindi tulad ng kay Mark na masakit. Ito ay banayad at tila nagbibigay ng proteksyon. Balang araw, makakalaya ka rin. Sana nga. Bulong ni Ana. Oh, siya, kainin mo itong sopas. Bukas, dadalang kita ng panggupit at mga bagong damit ah. Masyado na mahaba kasi yung buhok mo. Hindi ko na makita ang mukha mo. Ngumiti si Drake. Isang tipid ng ngiti. Salamat, Ana. Ikaw lang ang nakakita sa akin. Kahit ako mismo, hindi ko makita ang sarili ko. Sa itaas ng gusali, sa bintana ng boardroom, nakasilip si Mr. Arnaldo. Nakita niya ang isang palaboy at si Ana sa baba. Hindi niya maaninag ang mukha ni Drake dahil sa dilim at sa layo, pero bigla siyang kinabahan. Imposible. Bulong ni Arnaldo sa sarili. Patay na si Drake Cuenco, diba? Patay na siya. Maaga pa lang ay balisa na si Ana sa loob ng kanyang flower shop. Hindi kasi mawala sa isip niya ang nangyari kahapon. Ang paraan ng pagtayo ng palaboy na si Drake, ang otoridad na boses nito at ang higpit ng pagkakahawak nito sa kalsada. May kung ano sa lalaking iyon na hindi tugma sa dumi ng kanyang itsura. Nag-impake siya dala ng isang kit na naglalaman ng gunting, suklay, sabon, labaha at isang set ng malinis na damit na binili niya sa ukay-ukay na mukhang disente naman. Isang simpleng puting polo at itim na pantalon. Saan ka pupunta, Ana? Bungad ni Mark, nakakapasok lang. Amoy alak pa rin at gulo-gulo ang suot na kurbata. May appointment tayo para sa wedding ring. Huwag mo sabihin masuunahin mo na namang tulungan yung hampas lupa na yun sa kalsada. Huminga ng malalim si Ana. Pilit na itinatago ang panginginig ng kamay. Kailangan ko lang maghatid ng mga bulaklak sa labi ng Cuenco Global, Mark. Yung order ni Mr. Arnaldo para sa conference room. Sandali lang to, promise. Talaga lang ba? Siguraduhin mo lang. At huwag kang lalapat sa baliw na yun ah. Baka may rabies yun, mahawa ka pa. Pananakot ni Mark bago humilata sa sofa ng shop ni Ana. Pagdating ni Ana sa gilid ng gusali, nakita niya si Drake na nakasandal sa pader.
Tila malalim ang iniisip. Drake! Tawag ni Ana. Lumingon ang lalaki. Sa pagkakataong ito, tila mas maliwanag ang kanyang paningin. Ana, bumalik ka. Sabi ko sa'yo, di ba? Halika rito sa likod ng malaking planter para hindi tayo masyadong kita ng mga guard. Halika, kukupitan kita. Yaya ni Ana. Dahan-dahang umupo si Drake sa isang maliit na bangko na dala ni Ana. Habang sinisimulan ni Ana ang paggugupit sa mahaba at puhol-puhol na buhok ni Drake, naging tahimik ang paligid. Bawat bagsak ng buhok sa semento ay tila pagtatanggal ng isang mabigat na tabing. Alam mo, Drake, habang ginugupitan kita, parang nakikita ko na yung mukha mo. Ang tangos pala ng ilong mo. Ang ganda rin ng hugis ng panga mo. Piro ni Ana para gumaan ang loob ng lalaki. Pero alam mo, Ana, minsan may naririnig akong mga boses. Mahinang simula ni Drake habang dinaramdam ang lamig ng gunting sa kanyang batok. Mga boses na tumatawag sa akin. May mga numerong lumilitaw sa isip ko. Stocks, percentages, mergers. Hindi ko alam kung ano yung mga yun. Pakiramdam ko, nababaliw na ako, Ana. Napatigil si Ana. Baka bahagi yan ng nakaraan mo. Huwag mo madaliin. Ang mahalaga, ligtas ka ngayon, di ba? Nang matapos ang paggupit at ang pag-ahit sa makapal na balbas, natigilan si Ana. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang basura na tinatawag ni Mark. Kahit may mga peklat ito sa gilid ng noo, ang kanyang muka ay nagtataglay ng isang klaseng kagwapuhan na nakakalunod. Isang mukha na sanay ng tingalain at hindi inaapi. Oh, ito. Isuot mo tong malinis na damit. Abot ni Ana. Magpalit ka muna doon sa public restroom sa gilid. Dali! Habang nagbibihis si Drake, sa loob ng ika-45 palapag, nagpapatuloy ang tensyon sa pagitan ni na Mark at Mr. Arnaldo. Hindi pwedeng hindi natin makuha ang lagda ng board. Galit na sabi ni Mark. Kailangan nating ma-approve ang conversion ng main lobby into a luxury showroom. Malaki ang kikitain natin dito, Arnaldo. Ang problema, Mark, kailangan ng anonymous vote. At ang ibang board members tapat na rin sa alaala ni Drake Cuenco. Sabi nila, ang lobby na to ang huling proyekto, dinisenyo ni Drake bago siya nawala. Ayaw nilang galawin na hanggat walang matibay na pruweba na patay na siya. Paliwanag ni Arnaldo habang pinupunasan ang pawis sa noo. Patay na yun! 2 kalahating taon nang nakalipas. Sino ba namang mabubuhay sa ganong klaseng aksidente? Sigaw ni Mark. Gawan nyo ng paraan. I-falsify nyo ang death certificate kung kailangan. Gusto ko, bago ang kasal namin ni Ana, kontrolado ko na ang kalahati ng shares ng kumpanyang to. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo, Mark. Babala ni Arnaldo. May mga matang nakatingin sa atin. Nakamasid. Kung may makaalam na tayo ang nag-set up ng aksidente na yun, hindi lang shares ang mawawala sa atin, pati ang mga ulo natin. Lumabas si Drake mula sa restroom. Suot ang puting polo na ibinigay ni Ana. Bagamat medyo maluwag ito sa kanyang katawan, nagmukha siyang isang modelong nagpapahinga. Wow! Bulong ni Ana. Ibang-iba ka na, Drake. Salamat, Ana. Pakiramdam ko tao na ulit ako. Sagot ni Drake. Tinitignan ang kanyang mga kamay na malinis na ngayon. Eksaktong oras na yon nang lumabas si Mark mula sa main entrance ng gusali. Kasunod si Arnaldo at ang ilang board members. Naglalakad sila patungo sa kanilang mga sasakyan nang mahagip ng mata ni Mark si Ana na nakatayo sa tabi ng isang lalaki. Ana, anong ginagawa mo rito? At sino tong kasama mo? Bulyaw ni Mark habang mabilis na lumalapit. Hinarap ni Ana si Mark. Pilit at tinatago si Drake sa likod niya. Mark, si Drake, yung lalaking tinulungan ko. Napatigil si Mark. Tinitigan niya ang lalaking maikli na ang buhok
at malinis na ang muka. Ito? Yan yung pulubing yun? Tumingin si Mark kay Arnaldo na nasa likod niya. Tingnan mo to, Arnaldo. Yung pulubi, pinagbihis ng tao ng fiancé ko. Mukhang tao na, di ba? Pero kahit anong bihis mo dyan, amoy kanal pa rin yan. Tumawa si Arnaldo pero bigla siya napatigil. Tinitigan niya maigi ang mukha ni Drake. May kung anong pamilyar sa mga mata nito. Ang hugis ng ilong, ang paraan ng pagtayo. Uy, Arnaldo. Ayos ka lang? Parang nakakita ng multo ah. Biro ni Mark. Oo. Ang pangit kasi ng bihis. Palusot ni Arnaldo pero nanginginig ang kanyang mga kamay. Imposible. Hindi na siya yan. Patay na si Drake. Ang tagal na nun. Lumapit si Mark kay Drake at dinuro ang dibdib nito. Makinig ka, Drake. Kahit magmukha ang tao, huwag mong iisiping mapapantayan mo ako. Isang salita ko lang sa mga guard, mabubulok ka sa kulungan. At ikaw, Ana. Hinablot ni Mark ang braso ni Ana. Umuwi ka na. Huwag mo na akong ipapahiya sa harap ng mga business partners ko. Habang hinihila ni Mark si Ana palayo, lumingon si Drake. Sa pagkakataong ito, hindi lang pagkalito ang nasa kanyang mga mata. May galit na, may apoy na dahan-dahang nagliliyab. Nang makalayo na ang sasakyan ni na Mark, naiwan si Drake na nakatayo sa harap ng gusali. Tumingala siya sa pangalang nakaukit sa itaas. Cuenco Global Enterprises. Biglang sumakit ang kanyang ulo. Isang boses ang umalingaw sa kanyang isip. Welcome home, Mr. President. Dahan-dahang hinawakan ni Drake ang kanyang sentido. Cuenco. Drake Cuenco. Bulong niya sa sarili niya. Ako si Drake Cuenco? Gabi na, pero hindi pa rin mapakali si Ana sa loob ng kanyang kwarto. Ramdam niya ang hapdi ng kanyang braso kung saan siya hinablot ni Mark kanina. Sa bawat araw na lumilipas, tila mas lalong nagiging halimaw ang kanyang fiancé. Ana, buksan mo tong pinto. Sigaw ng kanyang ina mula sa labas. Pagbukas ni Ana, nakita naman niya ang kanyang nanay na may dalang listahan. Anak, tumawag ang pamilya de la Cruz. Gusto nilang sa susunod na buwan na ang kasal. Huwag kang gagawa ng kahit anong ikagagalit ni Mark, ha? Alam mo namang sila na ang maaasahan natin para sa gamot ng tatay mo at sa mga utang natin. Nay, nakita niyo ba kung paano niya ako tratuhin? Para akong hayop na binili lang niya. Karalgar ng boses ni Ana. Tiisin mo lang, anak. Ganyan talaga ang buhay. Ang mahalaga, hindi tayo nagugutom. Sagot ng kanyang ina bago siya iwanang mag-isa. Napaupo si Ana sa gilid ng kama. Napahawak siya sa panyong binigay ni Drake kahapon. Isang panyong luma na ngayon ay malinis na. Drake, sana mas mabilis ang makaalala kaysa sa bilis ng paglapit ng kasal ko. Samantala, si Drake ay hindi na bumalik sa gilid ng entrance bilang isang pulubi. Pinili niyang manatili sa isang abandonadong eskinita malapit sa gusali ng Cuenco Global. Suot ang puting polo at pantalon na binigay ni Ana, nagmukha siyang isang ordinaryong empleyado na nagpapahinga. Habang nakaupo, pilit niyang inaalala ang mga mukhang nakita niya kanina. Arnaldo, ang pangalang iyon ay nagdudulot ng matinding kaba sa kanyang dibdib at ang lalaking kasama ni Ana, si Mark. President Drake. President Drake. Paulit-ulit na bulong ni Drake sa kanyang sarili. Biglang may dumaan na kotseng itim sa tapat ng eskinita. Huminto ito at bumaba ang isang lalaking nakasuit. Si Mr. Arnaldo ito. Mukhang balisa siya at may kausap sa telepono. Sinasabi ko sa'yo, kamukhang kamukha niya. Hindi ako pwedeng magkamali. Sigaw ni Arnaldo sa kanyang linya. Kung buhay si Drake, tapos na tayo. Hanapin niyo ang lahat ng palaboy sa paligid ng building.
Kapag nakita nyo ang lalaki may peklat sa noo, huwag nyo nang dalhin sa akin. Tapusin nyo na agad. Nagtago si Drake sa likod ng mga basurahan. Ramdam niya ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Ang salitang tapusin ay nag-trigger ng isang alaala. Isang maulan na gabi, ang tunog ng gulong na nag-skid sa kalsada at ang muka ni Arnaldo na nakangisi habang itinutulak ang kanyang sasakyan sa bangin. Napahawak si Drake sa kanyang sentido. Ikaw ang may gawa nito. Kinaumagahan, maagang nagpunta si Ana sa eskinita kung saan niya huling nakita si Drake. Takot siya na baka may nangyari narito matapos ang pagwawala ni Mark. Drake, nandiyan ka ba? Mahinang tawag ni Ana. Mula sa dilim, lumabas si Drake. Mas maayos na siya ngayon at ang kanyang mga mata ay tila mas matalas na. Ana, bakit ka narito? Mapapahama ka kapag nakita ka ni Mark. Hindi ko mapigilan, Drake. Nag-aalala ako sa'yo. Abot ni Ana ng isang bag na may lamang pagkain at kaunting pera. Gusto ng pamilya ko na ipakasal na ako sa susunod na buwan. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hinawakan ni Drake ang magkabilang balikat ni Ana. Huwag ka mag-alala. Hindi matutuloy ang kasal na yan. Paano mo nasabi? Isang makapangyarihang tao si Mark. At ikaw ay... Ako, si Drake Cuenco. Putol ni Drake sa kanya. Ang kanyang boses ay punong-puno ng seryosong tono na nagpatigil sa paghinga ni Ana. Nagsisimula na akong makaalala, Ana. Ang gusaling yan, ang kumpanyang yan, akin lahat yan. At ang mga taong nanakit sa'yo at nagtangkang pumatay sa akin, pagbabayaran nila ang lahat. Napatulala si Ana. Drake? Totoo ba yan? Pero paano? Matagal ka na daw patay. Kung ikaw nga ang CEO, bakit ka nandito? At naging ganito? Traidor ang mga taong pinagkatiwalaan ko. Sagot ni Drake. Pero hindi muna ako pwedeng magpakita. Kailangan ko ng ebidensya. Kailangan ko ng mga taong mapagkakatiwalaan sa loob. Sa hindi kalayuan, isang itim na van ang dahan-dahang bumabagtas sa kalsada. Ang mga tauhan ni Arnaldo ay nagsisimula ng maghalughog. Sir, may nakita kaming babaeng laging labas-masok sa eskinita. Ang fiancé ni Mark de la Cruz. Ulat ng isang tauhan sa radyo. Bantayan niyo siya. Utos ni Arnaldo. Kung nasaan ang babae, malamang sa malamang, nandoon din ang target. Hinarap ni Drake si Ana. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ana, kailangan mo nang umalis. Huwag kang babalik dito na mag-isa. Malalaman nila. Pero Drake, maniwala ka sa akin, Ana. Magtiwala ka lang. Inilapit ni Drake ang kanyang mukha kay Ana at hinalikan nito ng bahagya sa noo. Ililigtas kita sa impyernong yun. Pangako. Umalis si Ana na may halong kaba at pag-asa. Habang naglalakad siya palayo, hindi niya alam na may mga matang nakamasid sa kanya mula sa loob ng van. At sa loob ng eskinita, si Drake ay nagsimula ng magplano. Alam niyang hindi sapat ang makaalala. Kailangan niyang mabawi ang lahat bago maging huli ang lahat para kay Ana. Madilim ang paligid ng abandonadong eskinita, pero sa isip ni Drake, tila may mga bombilyang isa-isang lumiilaw. Ang bawat sakit ng ulo niya ay katumbas ng isang piraso ng kanyang nakaraan. At sa gabing ito, dalawang pangalan ang malinaw na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Si Attorney Leandro Gomez at si Santi Valderrama. Sila ang mga taong bago siya ma-ambush ay huli niyang nakamiting. Sila ang tanging mga tao sa buong Cuenco na hindi siya tiningnan bilang pera, kundi bilang kapatid at kaibigan. Kumuha si Drake ng isang kapirasong uling sa gilid at nagsulat sa pader ng eskinita. Mga codes, mga petsa at ang mga numerong tanging silang tatlo lang ang nakakaalam.
Sa tulong ng isang lumang burner phone na binili ni Drake gamit ang bariyang naipon niya mula sa bigay ni Ana, nag-iwan siya ng isang cryptic message na personal na email ni Lynn. Alam niyang pinabantayan ni Arnaldo ang lahat, kaya gumamit siya ng codename na silang tatlo lang ang nakakaalam, The Cerberus Protocol. Alas 11 na ng gabi sa isang liblib na bahagi ng Quezon Memorial Circle, dalawang lalaki ang balisa habang naghihintay sa ilalim ng isang puno ng nara. Ang isa ay nakasuit, si Lynn, ang matalinong abogado. Ang isa naman ay naka-casual jacket lang pero bakas ang yaman sa tindig, si Santi, ang isa sa pinakamalaking shareholders ng kumpanya. Nian, sigurado ka ba rito? 2.5 taon na nating pinaglalamayan si Drake. Bulong ni Santi, bakas ang kaba sa boses. Hinawakan niya ng bahagya ang kamay ni Lynn para kumalma. Pero agad din nitong binitawan dahil sa takot na may makakita. Santi, yung email, ang format na yun, ang codes na ginamit. Alam mo namang si Drake lang nakakaalam nun. Kahit si Arnaldo pa yan, hindi kayang i-hack yun. Sagot ni Lian. Ang kanyang mga mata ay puyat pero puno ng pag-asa. Biglang may lumabas na anino mula sa likod ng puno. Masyado kayong maingay. Hindi ba itinuro ko sa inyo na sa ganitong sitwasyon, dapat laging alerto? Napatalo ng dalawa. Tumingin sila sa lalaking nasa harap nila. Bagamat maikli na ang buhok nito at nakasuot ng simpleng polo, hindi sila pwedeng magkamali. Ang tindig na yon, ang boses na yon. Drake? Nautal na sabi ni Santi at ni Lian. Lalapit sana siya para yakapin si Drake pero napatigil siya. Diyos ko, Drake, buhay ka. Akala namin pinatay ka na nila. Munti ka na, Santi. Pero heto ako. Tipid ng ngiti ni Drake. Salamat at dumating kayo. Loko ka talaga. Halos maiyak si Lian habang sinusuri ang mukha ni Drake. Ano nangyari sa'yo? Bakit ngayon ka lang? Alam mo bang muntik na kami mawala ng pag-asa ni Santi? Halos kontrolin na ni Arnaldo yung pamilya de la Cruz at yung buong board. Nawala ang alaala ko eh. Seryosong sagot ni Drake. Nagising ako sa isang ospital sa probinsya. Walang pangalan, walang pera. Hanggang sa mapadpad ako dito sa Maynila bilang palaboy. Kung hindi dahil sa isang babae, baka hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung sino ako. Babae? Sinong babae? Tanong ni Santi. Si Ana Ferrer, ang fiancé ni Mark de la Cruz. Sagot ni Drake. Namilog ang mga mata ni Lian at Santi. What? Drake, yun ang babaeng ginagamit ni Mark para makuha ang floriculture division mo. Balita namin, pinapwersa siyang ikasal sa susunod na buwan. Sigaw ni Lian. Nagtagis ang mga bagang ni Drake. Yun ang dahilan kung bakit kailangan ko kayo. Lian, kailangan ko ang lahat ng legal documents na magpapatunay na hindi ako patay. Santi, kailangan ko ng access ng mga accounts ko nang hindi na detect ni Arnaldo. At higit sa lahat, kailangan nating iligtas si Ana. Habang nagpaplano, nakita ni Drake ang palitan ng tingin ni Lian at Santi. Kamusta na kayong dalawa? Kayo pa rin ba? Nagkatinginan ng dalawa, nag-alinlangan. Drake, alam mo naman ang sitwasyon sa board. Kailangan namin mag-ingat. Mahinang sagot ni Santi. Alam ko. At alam niyo rin namang suportado ko kayo simula pa noon. Sabi ni Drake, tinapik ang balikat ng dalawa. Kaya kailangan natin mabawi ang Cuenco Global para wala nang kailangan magtago. Para ang mga taong tulad ni Arnaldo at Mark ay mailagay sa dapat nilang kalagayan. Anong plano natin, Drake? Tanong ni Lian, handa na ang kanyang legal mind. Gusto ni Mark ng kasal, di ba? Pues, bibigyan natin siya ng kasal na hindi niya malilimutan. Madilim na sabi ni Drake. Pero sa ngayon,
Kailangan ko munang manatiling patay sa paningin nila. Lian, ayusin mo lahat ang kailangan para sa pagbalik ko. Santi, pantayan mo ang mga bawat galaw ni Arnaldo at Mark sa loob ng kumpanya. At, Santi? Ano yun, Drake? Pwede bang bantayan niyo rin si Ana? Huwag niyong hahayaan saktan siya ni Mark nang higit pa sa ginagawa nito ngayon. Kapag ginalaw niya ang isang buhok ni Ana, hindi na ako makakapaghintay sa tamang oras. Habang nag-uusap ang tatlo, hindi nila alam na sa labas ng parke, isang pamilyar na itim na sasakyan ang dumaan. Si Mark ito, galing sa isang nightclub. Lasing siya at nakatingin sa bintana nang mahagip ng kanyang paningin ang dalawang pamilyar na tao. Teka, sina Lian at Santi ba yun? Ano naman ginagawa ng mga yun sa parke ng ganitong oras? Bulong ni Mark sa sarili. At sino ba yung lalaking kausap nila? Sinubukang aninagin ni Mark ang lalaki. Pero dahil sa dilim at sa layo, hindi niya ito makilala. Pero may kung anong kaba ang naramdaman niya. Imposible. Baka kung sinong client lang yun. Tara na driver. Gutom na ako. Hindi alam ni Mark, ang lalaking kinukutsa niya bilang basura at alipin ay kasalukuyang ng binubuo ang hukbong magpapabagsak sa kanyang marangyang buhay. Sa isang ligtas na safe house na pagmamay-ari ni Santi sa labas ng lungsod, doon dinala ni Lian at Santi si Drake. Pagpasok pa lang, agad na ibinagsak ni Lian ang isang makapal na folder sa mesa. Drake, ito ang lahat ng records ng kumpanya simula nung nawala ka. Panimula ni Lian habang inaayos sa kanyang salamin. Si Arnaldo, unti-unti nang nililipat ang pondo niya sa isang shell company sa Cayman Islands. At si Mark, ginamit niya naman ang impluwensya ng pamilya niya para pilitin ng board na aprubahan ang merger ng kumpanya niyo sa construction firm nila. In short, ninanakawan kanila habang gising. Napahawak si Drake sa sentido. Alam ko, narinig ko sila nag-uusap sa labi nung palaboy pa ako. Ang akala nila, patay na ako, kaya wala nang hahadlang. Lumapit si Santi na may dalang kape. Jake, hindi lang yun. Yung pamilya ni Ana, baon sila sa utang kay Mark. Kaya nila binenta si Ana dahil hawak ni Mark ang titulo ng lupa nila at ang pambayad sa dialysis ng tatay niya. It's a sick game, Jake. Mark is using Anna's desperation to look like a hero while being a monster. Nagtagis ang mga bagang ni Drake. Ang bawat salita ni Santi ay tila dagdag na panggatong sa galit na matagal nang nag-aapoy sa kanyang dibdib. Kailan ang kasal? 3 linggo mula ngayon. Sagot ni Lian. Masyadong mabilis, di ba? Gusto kasi ni Mark na maging legal ang paghawak niya sa shares ni Ana bago pa man magkaroon ng audit ang kumpanya. Habang sinusuri ni Drake ang mga dokumento, lumayo ng konti sina Lian at Santi sa kusina. Lian, natatakot ako. Mahinang bulong ni Santi habang nakasandal sa counter. Kapag nalaman ni na Arnaldo na tinutulungan natin si Drake, hindi lang tayo mapapahamak. Alam mo kung gaano sila kadelikado, lalo na sa mga katulad natin. Hinawakan ni Lian ang kamay ni Santi, isang mabilis na pisil para magbigay ng lakas. Santi, pagod na ako magtago, please. Pagod na ako makitang dinudumihan nila ang pangalan ni Drake. At higit sa lahat, gusto ko kapag natapos na to, wala na tayong kailangang ikahiya, lalo na sa relasyon natin. We're doing this for Drake and for us. Ngumiti ng tipid si Santi. Salamat, Lian. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Hindi nila alam, nakatingin si Drake sa kanila mula sa pintuan. Isang malungkot pero determinadong ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Huwag kayong mag-alala. Walang mangyayari sa inyo. I'll make sure they pay for every tear Ana shed and every moment you two had to hide because of people like them.
Kinabukasan, isang misteryong delivery ang dumating sa shop ni Ana. Isang simpleng puting sobre na walang pangalan ng nagpadala. Pagbukas ni Ana, nakita niya ang isang maliit na susi at isang note. Alas 8 ng gabi, sa likod ng lumang simbahan. Magtiwala ka, Drake. Kinabahan si Ana. Alam niyang binabantayan siya ng mga tauhan ni Mark, pero kailangan niyang makita si Drake. Pagdating niya sa tagpuan, isang itim na van ang huminto sa harap niya. Akala ni Ana ay dudukutin siya nitong mga to, pero laking gulat niya nang bumukas ang pinto at lumabas si Santi Valderrama, ang sikat na shareholder na nakikita niya lang sa TV. Miss Ana Ferrer, sumama ka sa amin. Ligtas ka, sabi ni Santi ng may respeto. Dinala si Ana sa safe house. Pagpasok niya, nakita niya agad si Drake. Pero hindi na ito ang Drake na madungis. Nakasuot na siya ng maayos sa t-shirt, maayos ang gupit, at may aura ng isang haring nagbabalik. Drake! Takbo ni Ana at agad na niyakap ang lalaki. Diyos ko, akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Bakit kasama mo sina Attorney Lian at Mr. Santi? Hinalikan ni Drake ang tuktok ng ulo ni Ana. Sila ang mga tunay kong kaibigan, Ana. Sila ang tutulong sa atin. Anong ibig mo sabihin? Tanong ni Ana, nalilito. Hinarap ni Drake si Ana. Ang kanyang mga mata ay puno ng paninindigan. Ana, ako ang tunay na CEO ng Cuenco Global. At ang kasal na pinipilit sa'yo ni Mark, gagamitin natin yun para pabagsakin siya sa harap ng buong mundo. Pero Drake, ang pamilya ko, ang utang namin. Lahat ng utang nyo, babayaran ko. Ang titulo ng lupa nyo, nakuha na ni Lian ang kopya at inaayos na ang legalidad para mabawi ito. Sagot ni Drake. Hindi ka na magiging alipin ni Mark, Ana. Pangako yan. Napaiyak si Ana sa tuwa at kulat. Sa gitna ng dilim ng kanyang buhay, dumating ang lalaking itinuring niyang palaboy, pero siya pa lang nagliligtas sa kanya. Habang nasa safe house sila, biglang tumunog ang telepono ni Ana. Si Mark ito. Nasaan ka na, Ana? Pumunta ako sa shop mo at wala ka ron. Huwag mo sabihin kasama mo na naman yung pulubing yun. Sigaw ni Mark sa kabilang linya. Nasa palengke lang ako, Mark. Namimili ng supplies. Pagsisinungaling ni Ana habang nanginginig. Siguraduhin mo lang, ha? Dahil kung nalaman kong niloloko mo ako, hindi lang ikaw ang malalagot. Isasama ko talaga ang mga magulang mo sa impyerno. Pulyaw ni Mark bago ibaba ang telepono. Tumingin si Drake kay Ana. Hayaan mo siya magwala ngayon. Dahil sa araw ng kasal, wala na siyang boses na matitira para sumigaw. Lumingon si Drake kina Lian at Santi. Simulan na natin ang Cerberus Protocol. Lian, ihanda na ang mga warrant. Santi, i-freeze ang mga accounts si Arnaldo sa oras na magsimula ang seremonya. Sisiguraduhin natin ang wedding of the year ay magiging scandal of the century. Nagising si Ana na may mabigat na dibdib kinabukasan. 2 linggo na lang bago ang kasal. Sa labas na kanyang shop, nakaparada ang sasakyan ni Mark. Pumasok ito na may dalang isang itim na velvet box. Isukat mo to. Utos ni Mark, sabay balibag ng kotak sa counter. Yan ang isusuot mong kwintas sa kasal natin. Galing yan sa vote ng mga Cuenco na pinahiram ni Arnaldo sa akin bilang advance gift. Nang buksan ni Ana, kumikinang ang mga diamante. Pero para sa kanya, mukha itong malamig na kadena. Salamat, Mark. Ayusin mo ang mukha mo, Ana. Para kang namatayan. Singhal ni Mark. Nabalitaan ko rin na laging umaalis ang sasakyan nila Nian at Santi sa gabi. May kung anong pinaplanong dalawang yun. At ikaw, siguraduhin mong wala kang kinalaman doon, kundi pati sila idadamay ko sa pagbagsak nyo. Samantala,
Sa loob ng opisina ni Santi, palihim na pumasok si Lian. Kunwari ay may pipirmahan silang dokumento para sa merger, pero sa ilalim ng mga papel ay isang maliit na flash drive. Nakuha mo ba yung login credentials ni Arnaldo? Bulong ni Santi habang kunwaring tinitignan ang stock market report sa monitor. Oo, pero kailangan natin gawin to sa mismong server room. At alam mong tanging ang biometric ni Drake lang ang makakapag-override sa security system ng Wayne Vault. Sagot ni Lian. Kailangan nating maipasok si Drake sa loob ng building na hindi nakikita ng mga CCTV. Ha? Paano? Ang higpit ng security ni Arnaldo ngayon. Parang alam nilang may nangyayari. Kaba ni Santi. Hinawakan ni Lian ang braso ni Santi sa ilalim ng mesa. Isang mabilis na nagpagpapakalma. Santi, we have to be brave. Si Drake na ang bahala sa biometrics. Ang kailangan lang natin ay ang distraction. Biglang bumukas ang pinto. Si Arnaldo ito. Attorney Gomez, Mr. Valderrama, mukhang seryosong usapan natin dito ah. Nakangising tanong ni Arnaldo. Lumapit siya at tiningnan ang mga papel sa mesa. Inaayos niyo na ba ang mga papers para sa kasal ni Mark at Ana? Gusto ko, selyado na lahat bago ang seremonya ha. Siyempre naman, Mr. Arnaldo. Mabilis na sagot ni Lian. Suot ang kanyang lawyer face. Sinisigurado lang namin na walang butas ang prenuptial agreement para sa proteksyon ng kumpanya. Mabuti naman! Dahil kapag naging asawa na ni Mark si Ana, kontrolado na namin ang lahat ng shares ng mga kwengko at wala nang makakapigil sa atin. Tawa ni Arnaldo bago lumabas ng silid. Nakahinga ng malalim ang dalawa. Halos atakihin ako sa puso, mahal. Bulong ni Santi. Sa safe house, hinahanda ni Drake ang kanyang sarili. Nakasuot siya ng itim na hoodie at pants. Tinitingnan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga sugat at kalyo mula sa kalsada ay paalala ng kanyang pinagdaanan. Handa ka na ba, Drake? Tanong ni Lian, nakakarating lang kasama si Ana. Higit pa sa handa. Sagot ni Drake, tumingin siya kay Ana. Ana, kailangan mo munang bumalik kay Mark, please. Magpanggap kang masaya sa kasal. Huwag mong ipakita na may alam ka, okay? Drake, natatakot ako. Paano kung malaman niya? Paano kung makita niya kayo? Tanong ni Ana, hawak ang kamay ni Drake. Hindi niya malalaman. Nandito kami ni Lian at Santi sa likod mo. Pangako ni Drake. Hinawakan niya ang mukha ni Ana. 1 linggo na lang, Ana. Pagkatapos ito, hindi ka na matatakot sa kahit kanino. Madaling araw nang naganap ang operasyon. Sa tulong ni Santi, na siyang may-ari ng maintenance schedule, naipasok nila si Drake sa loob ng building bilang isang technician. Habang si Lian ay abala sa pag-distract sa mga security guards sa lobby sa pamamagitan ng paggawa ng gulo tungkol sa nawawalang files, mabilis sa tinahak ni na Drake at Santi ang daan patungo sa server room sa 45th floor. Nang makarating sila sa tapat ng main vault, hiningi ng system ang biometric scan. Nilagay ni Drake ang kanyang palad sa scanner. Scanning. Identity confirmed. Welcome back, President Drake Cuenco. Bumukas ang vault. Sa loob, nakita nila ang lahat ng orihinal na titulo. Ang mga ebidensya ng paglustay ni Arnaldo at ang dokumentong nagpapatunay na ang aksidente ni Drake ay planado. Nandito lahat, Santi. Nakuha na natin. Sabi ni Drake, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit at tagumpay. Ngunit bago pa sila nakalabas, biglang tumunog ang alarm ng buong gusali. Shit! Nadetect tayo! Sigaw ni Santi. Takbo na, Santi! Dalhin mo tong flash drive kay Lian. Ako nang bahala rito. Utos si Drake. Paano ka, Drake? Huwag mo akong alalahanin. Gawin niyo na yung plano. Habang tumatakbo si Santi pababa ng hagdan, naiwan si Drake sa dilim ng hallway. Naririnig na niya ang mga yabag ng mga bodyguard ni Arnaldo.
Ngunit imbes na matakot, lumabas siya sa liwanag, nakataas ang noo. Sa kabilang dako, si Ana ay nagising sa tunog ng kanyang cellphone. Isang message mula sa hindi kilalang numero. Nagsimula na ang gulo. Manatiling kalmado tayong lahat. Magkikita tayo sa simbahan. Santi, tumakbo ka na! Huwag kang lilingon! Sigaw ni Drake habang itinutulak ang kaibigan patungo sa fire exit. Hawak ni Santi ang flash drive na naglalaman ng lahat ng baho ni Arnaldo at Mark. Paano ka, Drake? Hindi ka to pwedeng iwan dito! Naiiyak na sagot ni Santi. Kailangan ni Leah ng ebidensya para sa kasal bukas. Go! I'll distract them! Nang masiguro ni Drake na nakababa na si Santi, kinuha niya ang isang fire extinguisher at binasag ang glass panel sa hallway. Umalingaw-ngaw ang tunog ng basag na bubog sa buong 45th floor. Mabilis siyang nagtago sa anino nang mamataan ang mga flashlight ng mga bodyguard. Doon! May tao sa dulo ng pasilyo! Sigaw ng isang guard. Habang nagkakagulo sa itaas, si Leah naman ay nasa lobby na. Pilit na pinapakalma ang mga nagkakagulong gwardya. Ano nangyayari? Bakit nag-lockdown yung building? May kliyente akong hinihintay ah! Bulyaw ni Lian, suot ang kanyang maskara bilang aroganteng abogado. Sa kabilang dako ng lungsod, nagising si Mark sa sunod-sunod na tawag ni Arnaldo. Ano? May nakapasok sa vault? Paano nangyari yun? Sigaw ni Mark habang nagmamadaling magsuot ng polo. Arnaldo, sinasabi ko sa'yo, kapag nawala ang mga dokumento ng merger, malalagot ka talaga sa akin. Hindi ko alam, Mark. Pero ang sabi ng system, ang biometric ni Drake ang ginamit para mag-override. Pabulong na sagot ni Arnaldo. Halatang nanginginig ang boses. Baliw ka ba? Patay na nga si Drake, di ba? Baka nahack lang ng system. Pinalibag ni Mark ang phone sa kama. Lumingon siya kay Ana na kanina pagising at nakikinig sa dilim. Ana, magbihis ka nga. Pupunta tayo sa building. Ngayon din. Bakit, Mark? Madaling araw pa lang naman ah. Huwag kang maraming tanong dyan ha. May kailangan akong kumpirmahin. At kung nalaman ko may kinalaman ng mga kaibigan mo sina Lian at Santi rito, malalagot ka talaga sa akin. Sa loob ng gusali, nagtagumpay si Drake na makababa sa basement parking. Hingal na hingal siya. Pawisan at puno ng alikabok. Ngunit bago pa siya makalabas sa main gate, isang pamilyar na itim na SUV ang humarang sa kanya. Bumukas ang pinto. Lumabas si Mark. Bit-bit ang kanyang galit. Kasunod ni Ana na halos hindi makahinga sa kaba. Ikaw na naman! Sigaw ni Mark na makita ang lalaking nakasuot ng maintenance uniform. Anong ginagawa mo rito sa oras na to, pulubi ka? Hindi sumagot si Drake. Nanatili siyang nakayuko. Hinahayaan ang hoodie na takpan ang kanyang muka. Pero si Ana, nakilala ang bawat galaw ni Drake, ay napaatras. Alam niya kasing si Drake ito. Hoy! Tinatanong kita! Nilapitan ni Mark si Drake at marahas na hinawi ang hoodie nito. Tumambad ang mukha ni Drake. Malinis, matikas at may mga matang tila nang ninigas sa puot. Napako si Mark sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Drake? Pulong ni Mark. Hindi maaari. Patay ka na, di ba? Ngumiti si Drake, isang ngiting nakakapangilabot. Akala mo lang yun, Mark. Pero ang multong itinapon mo sa bangin, nagbalik na para bawiin ang lahat. Hindi totoo to. Security! Patayin niyo yung lalaking to! Ngayon din! Sigaw ni Mark sa mga guard, nakakarating lang. Ngunit bago pa makalapit ang mga guard, humarang si Ana sa harap ni Drake. Hindi niyo siya sasaktan. Mark, itigil mo na to. Umalis ka dyan, Ana. Kung hindi, pati ikaw itutuloy ko sa impyerno. Bulyaw ni Mark. Biglang bumukas ang mga ilaw ng buong basement. Dumating ang 3 police cars. Kasunod ang sasakyan ni Lian at Santi. Lumabas si Lian. Hawak ang mga legal na dokumento at ang flash drive.
Mr. De La Cruz, Mr. Arnaldo, you are under arrest for attempted murder, embezzlement, and falsification of public documents. Seryosong sabi ni Lian. Namilog ang mga mata ni Mark. Tumingin siya kay Arnaldo. Nakakarating lang din at pilit na nagtatago sa likod ng mga guard. Anong ebidensya? Wala kayong ebidensya! Nandito lahat sa vault, Mark. Sabi ni Drake habang dahan-dahang lumalapit kay Mark. Lahat ng transaksyon nyo, lahat ng usapan nyo tungkol sa pagpatay sa akin, naka-record. Hinawakan ni Drake ang kwelyo ni Mark. At ang pinakamasakit sa lahat, yung babaeng inakala mong pag-aari mo, siya ang nagligtas sa akin noong panahong itinuring niyo akong basura. Hindi totoo to. Bulong ni Mark. Nanginginig na ang buong katawan. Sa loob ng 2.5 taon, namuhay ako sa dilim dahil sa inyo. Pagpatuloy ni Drake. Ngayon, oras na para kayo naman ang mabulok sa dilim. Tinampot ng mga pulis si Mark at Arnaldo. Habang kinakaladkad si Mark, wala siyang ibang nagawa kundi sumigaw ng mura. Habang si Ana naman ay napahagulhol sa balikat ni Drake. Tapos na, Ana. Ligtas ka na. Bulong ni Drake habang mahigpit na niyayakap ang babaeng nagbalik sa kanyang buhay. Tumingin si Drake kina Lian at Santi na nakatayo sa di kalayuan. Nagngitian ang dalawa. Isang tagumpay na hindi lang para sa kumpanya, kundi para sa kanilang lahat na nanatiling tapat sa gitna ng kasinungalingan. Ang sikat ng araw sa tapat ng Cuenco Global Enterprises ay tila mas maliwanag kaysa sa mga nakaraang taon. Wala na ang mga itim na sasakyang nagdadala ng takot sa lahat. Sa halip, ang paligid ay puno ng mga media outlets at mga empleyadong naghihintay sa isang himalang akala nila ay hindi na mangyayari. Sa loob ng holding room, doon nakatayo si Drake sa harap ng salamin. Suot niya ang isang tailor-made na navy blue suit. Wala na ang dumi, medyo mahaba pa rin ang buhok, pero wala na ang bakas ng pagiging palaboy niya. Ang tanging natira ay ang peklat sa kanyang noo, isang paalala na kanyang muling pagsilang at pagbangon. Kinakabahan ka ba? Tanong ni Lian habang inaayos ang korbata ni Drake. Sa tabi ni Lian nakangiti si Santi. Hawak ang huling legal brief na magpapatibay sa posisyon ni Drake. Hindi ka ba ang nararamdaman ko, Lian? Hustisya. Sagot ni Drake. Tumingin siya sa pintuan kung saan pumasok si Ana. Nakasimple pero eleganting puting dress si Ana. Wala na ang bakas ng luhang dulot ni Mark. Drake, handa na ang lahat sa labas. Ang board, ang press, pati ang mga magulang ko nandun na. Sinabi ko na sa kanila ang lahat. Hinawakan ni Drake ang kamay ni Ana. Salamat, Ana. Kung hindi dahil sa tinapay at tubig na binigay mo sa akin, nung palaboy pa ako noon, wala na siguro ako rito ngayon. Bumukas ang dambuhalang pinto ng boardroom. Nagulat ang lahat. Ang mga board members na dati ay nakayuko kay Arnaldo ay napatayo sa gulat. President Drake? Sabay-sabay nila ang bulong. Naglakad si Drake patungo sa dulo ng mesa. Ang upuang bakante sa loob ng 2.5 taon. Umupo siya ng may otoridad. Sa kanyang likuran ay nakatayo sina Lian, Santi at Ana. Ginoong Arnaldo at Mark De La Cruz. Si Arnaldo at Mark De La Cruz ay kasalukuyang nasa kustodiya ng mga otoridad. Simula ni Drake. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Lahat ng illegal na transaksyon, ang pagtatakang pumatay sa akin, at ang pang-aabuso sa mga assets ng kumpanyang ito, ay nakuha na namin ang ebidensya. Tumingin siya sa bawat isa sa kanila. Sino sa inyo ang gustong sumunod sa kanila? Dahil alam ko kung sino ang mga tumanggap ng lagay para manahimik. Nagsiyukuan ang mga board members. Takot at pagsisisi ang namayani. Simula ngayon, ang Cuenco Global ay babalik sa tunay nitong vision.
at si Attorney Lian Gomez at Mr. Santi Valderrama ay tatalaga ko bilang Executive Vice Presidents. Wala nang tago-tago. Ang kumpanyang ito ay tatayo sa katapatan lang. Deklara ni Drake. Napatingin sina Lian at Santi sa isa't isa. Isang tahimik na pagkakakilala sa kanilang sakripisyo at pag-ibig na hindi na kailangang ikupli sa ilalim ng pamumuno ni Drake. Samantala, sa loob ng selda, nakaupo si Mark. Wala na ang kanyang mamahaling sapatos. Wala na ang kanyang kapangyarihan. Ang tanging naririnig niya ay ang pangungutya ng ibang preso. Hoy, yaman! Ah! Amoy ka rin pala rito Tawa ng isang bilanggo. Sabay tapon ng maruming tubig sa kanyang paanan. Napaiyak si Mark. Naalala niya kung paano niya ginawa iyon kay Drake. Ngayon, siya na ang basurang tinatapakan ng mundo. Ang kanyang pamilya ay nawalan na rin ng lahat ng ari-arian dahil sa mga utang at kasong isinampa ni Lian. Makalipas ang ilang buwan, sa tapat ng isang maliit pero napakagandang garden cafe sa labas ng Cuenco Global, nakaupo sina Drake at Ana. Ito ang regalong ibinigay ni Drake kay Ana, ang sarili nitong flower shop at cafe na hindi nakatali sa utang ng sinuman. Minsan, hindi ako makapaniwala, sabi ni Ana habang pinagmamasdan ang mga stargazer sa paligid. Na ang lalaking tinulungan ko sa bangketa ay ang lalaki magbabago ng buhay ko. At hindi rin naman ako makapaniwala na sa gitna ng lahat ng yaman ko, ang pinakamahalagang bagay pala na makukuha ko ay ang puso ng isang florist na tumingin sa akin bilang tao noong wala akong kahit ano. Sagot naman ni Drake habang hinahaplos ang kamay ni Ana. Lumapit si Drake at hinilagyan si Ana sa ilalim ng sikat ng araw. Sa malayo, nakita nilang naglalakad sina Lian at Santi, magkahawak kamay na papasok sa cafe. Masasaya, malaya at ligtas. Wala nang takot, wala nang anino. Dahil sa dulo ng lahat, ang tunay na CEO ay hindi nasusukat sa laki ng kumpanya at sa kayamanan, kundi sa laki ng puso at sa tibay ng mga taong nanatili sa kanyang tabi noong siya ay nasa putikan pa. At natapos na naman po ang isang kwentong puno ng inspirasyon at pagbangon. Maraming salamat po sa pakikinig sa Halo-Halong Kwento. Don't forget to like and subscribe. Makakatulong po ito sa paglago ng aming YouTube channel upang makapagbigay sa inyo ng marami pang stories. Mag-comment rin kayo ng kung anong stories ang gusto nyong ibida natin sa next upload. Kahit horror, suspense, drama, romance, at kahit BL and GL pa yan ay aking ibibida next time. Mag-comment na rin kayo kung nasaan kayo ngayon para sa shoutout. Daghang salamat ulit. This is Halo-Halong Kwento, where stories are made for everyone's. Paalam!